Umalis ka rito, ang baho mo. Parang punyal ang talim ng mga salita sa hangin. Nakatayo si Marina Silveira sa harap ng tarangkahan ng Jardim das Palmeiras Residence. Ang mamahaling handbag niya ay nakasabit sa kanyang pulsuhan habang nakatitig sa trabahador na may suot na matingkad na orange na vest at naglilinis ng daanan. Sabi ko na sa'yo, umalis ka na. Mababahiran ng amoy ang buong sasakyan ko. Tumingala ang sanitation worker. Magulo ang balbas, nakatakip ang kalbo niyang ulo ng isang maruming baseball cap, balat na ininitan ng maraming taon ng araw. Umatras siya habang hawak pa rin ng walis. Lumabas ang dalawang kasama ni Marina mula sa sasakyan, sabay tawa ng malakas. Ay grabe Mari, nakatitig siya sa'yo. Sigaw ng isa, takpan ng ilong gamit ang kamay. Nakatitig? Nako, ang mga ganitong tao ni hindi alam kung ano ang tinitingnan nila. Tumingin sa ibang direksyon ang gwardiya sa booth ng pasukan. Bumilis ang lakad ng ilang residente na papasok sa compound, kunwari walang nakikita. Lalong lumapit si Marina sa sanitation worker. Bago ka lang dito, hindi ba? Linawin ko lang ang isang bagay. Ito ay isang high-end na residential complex. Hindi ito lugar para sa mga kagaya mo na basta na lang nakatayo. Itinuro niya ang dulo ng kalye. Doon ka magwalis at pakiusap, maglinis ka naman ng sarili mo. Tahimik lang ang sanitation worker, hinigpitan lang niya ang hawak sa walis. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri, nilabas ng isa sa mga kasama ang kanyang cellphone. Kukuhanan ko siya ng litrato. Kailangang malaman ng administrator na may palakad-lakad na mukhang palaboy dito na nagkukunwaring tagalinis ng lungsod. Kumikislap ang flash ng kamera. Ibinaling ng sanitation worker ang tingin sa lupa. Ipinagpag ni Marina ang kanyang buhok at ngumiti na parang nasiyahan sa sarili. Binuksan niya ang pinto ng puting luxury SUV at sumakay. Bago pa isara ang pinto, sumigaw siya sa labas ng bintana. At huwag mong hahawakan ang kahit ano, narinig mo. Kapag nag-iwan ka ng dumi sa kotse ko, tatawag ako ng pulis. Umugong ang makina, umalis ang sasakyan, nag-iwan ng alikabok sa likuran. Nakatayo pa rin ang sanitation worker, hawak pa rin ang walis. Tahimik na bumalik sa booth ang gwardiya. Nawala na rin ang mga residente sa loob ng compound. Walang katao-tao sa daanan, parang walang nangyari. Pero may nangyari nga. At ang hindi alam ni Marina Silveira, ang walang sinuman na naroroon ay maaaring nakakaalam. Ang trabahador na suot ang matingkad na orange na uniforme, may peking balbas at ahit na anit, ay si Rafael Monteiro, ang kanyang magiging asawa, ang mayamang tech entrepreneur na sinabing nasa kabilang panig ng Atlantic para sa mga negosyo. At bawat salitang binitiwan niya ay naitala ng nakatagong recorder sa loob ng takip ng kanyang sombrero. Hinintay ni Rafael na tuluyang mawala ang sasakyan sa liko ng kalsada. Doon lamang siya huminga ng malalim, nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa ibang bagay. Isang bagay na hindi pa niya matukoy ng malinaw. Ipinatong niya ang walis sa pader, inalis ang sombrero, at sinuri ang maliliit na kamera sa harap. Nagbiblink pa rin ang pulang ilaw, tuloy-tuloy ang pag-record. 3 linggo. Yan ang kabuuang panahon mula nang magkunwaring nasa abroad siya. 3 linggo ng pagpapadala ng scheduled na mga mensahe, tawag na parang mula sa hotel. 3 linggo bilang isang tagalinis sa parehong lugar na dinadaanan ni Marina. 21 araw kung tutuusin. At bawat araw na lumilipas, mas lumilitaw ang panibagong anyo ng babaeng inakala niyang kilala niya. Mas malamig, mas walang puso, pero ang insidenteng ito, ibang klase na. Inilagay ni Rafael ang sombrero sa loob ng kanyang lumang backpack, inayos ang peking balbas na makati sa kanyang balat at naglakad sa bangketa. Ilang kanto lang ang layo, naroon ang gym na palaging pinupuntahan ni Marina tuwing 4:00 ng hapon.
Marami pa siyang oras. Umupo siya sa isang kahoy na upuan sa parke. May mga batang tumatakbo sa damuhan. May isang inang nagtutulak ng stroller. Walang kahit isang tumingin sa kanya. Parang hindi siya umiiral. At ganun nga ang tingin sa kanya ni Marina. 70 araw ang nakalipas, lumuhod siya at inalok ng kasal si Marina sa isang restaurant sa tabing dagat. May imported na sparkling wine mula sa France, kumikislap na diamond ring at professional photographer na palihim na kumuha ng mga larawan. Umiyak si Marina. O baka mahusay lang siyang umarte, ipinost niya ang lahat sa social media. Ang lalaking pangarap ko ang caption niya. Pero nitong mga huling buwan, may mga maliliit na bagay na bumabagabag kay Rafael. Yung pagkukunot ng mukha ni Marina kapag nakasimpleng cotton shirt lang siya. Yung mga puna niya sa mga taong hindi marunong mag-ayos. Ang labis na pagkahilig sa mamahaling kainan, 5-star na hotel, mga party kung saan siya mapapansin. At higit sa lahat, ang paraan ng pakikitungo niya sa mga waiter, kasambahay at taga-park. Maliliit na kapintasan lang yan, kumbinsin niya sa sarili. Lahat ng tao ay may kahinaan, pero ang pagkakaroon ng kahinaan ay hindi dahilan para sabuyan ng mainit na kape ang isang street cleaner. Vibrate ang cellphone ni Rafael sa bulsa ng pantalon niya. May mensahe mula kay Marina. Love, nakarating ka ba ng ligtas sa hotel? Sobrang miss na kita. Patuloy pa rin siyang nabibighani sa mga recycled na larawan na ipinapadala ni Rafael. Ang engranding lobby ng hotel, ang eleganting suite, ang tanawing abot hanggang River Thames. Bawat larawan ay isang maingat na nilikhang kasinungalingan. Pinindot ni Rafael ang lock button ng cellphone niya, hindi sumagot. Pumipilantik na ang liwanag ng araw. Kinuha niyang muli ang walis, isinuot ulit ang sombrero na may tagong kamera at naglakad papunta sa gym. Kailangang nandoon siya paglabas ni Marina. Kailangang malaman kung iyon ba'y isang masamang araw lang o iyon talaga ang tunay niyang ugali. Nasilayan niya ang sarili sa salamin ng isang tindahan. Kitang-kita ang itim na peking balbas sa kayumangginiang balat. Kupas at maruming uniforme, luma at mababang suot na sombrero. 3 linggo pa lang ang nakalipas, ang mukhang ito ay nasa pahina ng mga kilalang business publications. Ang batang black entrepreneur na nagbago ng industriya ng teknolohiya bago pa mag-35, nasa pabalat ng pinakatanyag na financial magazine sa Brazil. Na-interview sa pinakapinapanood na news program sa bansa. Ngayon, tila wala na siyang halaga. Eksperto si Rafael sa pagbabasa ng spreadsheet, pagsusuri ng graph at pagtanteya ng tubo. Sanay sa boardroom, bihasa sa pagselyo ng milyong-pisong kontrata, may pamumunong 200 empleyado. Ngunit kahit isa sa mga karanasang iyon ay hindi siya inihanda para sa pakiramdam ng pagiging basura sa gitna ng kalsada. At ang mas masakit pa na ang turing sa kanya na ganito ay galing mismo sa babaeng katabi niya sa kama tuwing gabi. Isa pang notification ang lumitaw sa screen ng cellphone niya. Muli si Marina. Love, dumating na yung mga wedding invitations. Ang gaganda, hindi na ako makapaghintay na makita mo sila pag-uwi mo. Ang kasal, sa loob ng 3 linggo, simbahan na puno ng bisita sa Lusalo para sa 300 tao, honeymoon sa tropikal na isla. Lahat ng gastos ay nakaprepara, bawat detalye ay inayos, pero ang pundasyon, isang kasinungalingan. Dahil ang Marina na puno ng puso at emoticons sa text ay hindi siya ring Marina na sumigaw ng ang baho mo sa harap ng lahat. At determinado si Rafael na tuklasin kung sino ba talaga ang totoo. Sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, may bahagi pa ring umaasang ang masuyong Marina ang tunay. Pero may isa pang bahagi, ang bahaging narinig ang pandidiri sa tono ng kanyang boses, ang nakaramdam ng flash ng kamera na parang isa siyang hayop sa exhibit na nakakaalam na ng katotohanan. Baka ang babaeng minahal niya ay katang-isip lamang
At ang susunod na mga linggo ang magpapatunay niyan o tuluyang magwawasak sa natitirang pag-aalinlangan. 3 linggo ang nakalipas. Katapos lang ng conference pero nanatiling nakaupo si Rafael sa boardroom. Nag-iisa, sa ibabaw ng makintab na mesa, nasasalamin ang mga ilaw ng lungsod na kumikislap sa ibaba. São Paulo, maliwanag sa dilim mula sa ika-23 palapag, isang malawak na tanawin. Nakatitig siya sa laptop screen pero hindi talaga nagpo-proseso ng data ang isip niya. Bumukas ang pinto. Pumasok si Marina na may maliwanag ng ngiti pero agad din itong nawala nang makita ang suot niya. Ganito ang suot mo papasok sa opisina? Tumingin si Rafael sa sarili niyang kasuotan, komportableng gray na jogging pants, karaniwang rubber shoes at hubad na pulsuhan kung saan palagi niyang suot ang relos. Dumiretso siya mula sa sariling gym sa bahay. Maaga ang meeting ko, wala nang oras para magpalit. Rafael, isinara ni Marina ang pinto at bumaba ang boses, kontrolado, may hinanakit. CEO ka, kapag nakita ka ng mga empleyado ng ganyan ang suot, ano sa palagay mo ang iisipin nila? Na isa rin akong tao, na komportable ako sa sarili ko. Lumapit si Marina, inayos ang strap ng bag sa balikat. Pakinggan mo ako, love. Mahalaga kung paano ka magpakita sa iba. Malapit na ang kasal natin. Magiging asawa mo ako. Hindi ko kayang makitang kasama ko ang isang taong hindi ko nga alam paano sasabihin. Mukhang ordinaryong tao lang. Mukhang ordinaryong tao lang. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang katagang yon sa isip ni Rafael. Matagal matapos siyang umalis. Isinara ni Rafael ang laptop, kinuha ang susi ng kotse sa ibabaw ng mesa, bumaba sa basement parking, nadaanan niya ang night shift na gwardiya, binati niya ito ng magiliw. Ngumiti ang gwardiya, nagpapasalamat. Ilang hakbang pa, may janitor na nagmamop ng sahig. Umatras si Rafael ng bahagya upang hindi mabasa ang kanyang sapatos. Mahinang nagpasalamat ang babae habang nagpapatuloy sa paglinis. Pumasok si Rafael sa elevator. Nandoon na si Marina sa loob, abala sa cellphone. Hindi man lang niya napansin ang pagpasok ni Rafael. Nakakadiri talaga, sabi niya sa kausap sa telepono, sabay tawa. Halos mabangga ako ng tagalinis habang bitbit ang timba niya. Sinabihan ko siyang tumingin-tingin sa paligid pero duda ako kung naintindihan ba niya. Baka nga hindi marunong magbasa ang babaeng yon. Tahimik ang pagbaba ng elevator. May mabigat na pakiramdam sa dibdib ni Rafael. Ilang araw ang lumipas, naghapunan sila sa isang mamahaling Italian restaurant. Napakamahal. Eksklusibo at tahimik ang lugar. May mga kandilang kumikislap sa lamesa. Dumating ang appetizer. Nanginig ang kamay ng waiter at nahulog ang isang kubyertos sa sahig. Pasensya na po sir, hindi ko sinasadya. Anong klase namang kahihiyan yan? Singit ni Marina ni hindi man lang siya tiningnan. May training ba talaga ang mga empleyado ninyo o pinulot lang kung saan-saan? Yumuko ang ulo ng waiter, tantya ni Rafael, nasa 50 anyos na ito, may uban na sa buhok. Patawad po talaga ma'am, walang silbi ang paghingi ng tawad. Tawagin mo ang manager ngayon na. Hinawakan ni Rafael ang braso ni Marina. Marie, hayaan mo na, aksidente lang naman. Ang aksidente ay minsan lang nangyayari. Paulit-ulit na lang kasi walang kapalit na parusa ang mga pagkakamali nila. Binalingan niyang muli ang waiter. Maaari ka nang umalis, pero sa susunod na mangyari ulit yan, hindi ka na makakabalik sa trabaho mo rito. Nagmadaling umalis ang lalaki, muntik pang matisod. Hindi na ginalaw ni Rafael ang pagkain niya. Si Marina naman ay patuloy sa pagkain, tumatawa habang ikinukwento ang tungkol sa kanyang wedding gown, ang listahan ng mga bisita at mga dekorasyon para sa reception. Parang walang nangyari at marahil nga para sa kanya walang nangyaring mahalaga. Kinagabihan, hindi makatulog si Rafael, pero bago ang gabing iyon, may isa pang bagay na paulit-ulit sa isip niya. Ang hapunan sa bahay ng kanyang ina. Nagluto si Donna Helena ng feijoada, paborito ni Rafael.
Payak ang kainan, simpleng bahay sa Tatuape. Maayos ang kilos ni Marina. Dona Helena, ang sarap po ng luto ninyo. Sa totoo lang, mas masarap pa sa kahit anong kainan. Tinulungan niya sa pagliligpit ng mga pinggan, humanga sa mga portrait ng pamilya sa dingding. Niyakap si Dona Helena ng mahigpit bago umalis. Napakabait niyo po. Ngayon ko lang naintindihan kung saan nakuha ni Rafael ang kabutihan niya. Naantig si Dona Helena. Napakaswerte ko sa magiging manugang ko, sambit niya habang umiiyak. Pagkaalis, habang nasa loob na ng sasakyan, natanaw ni Marina ang kapitbahay ni Dona Helena. Isang matandang lalaki, hirap buhatin ang mabibigat na pinamili. Tingnan mo nga yan! Itinuro ni Marina, may halong pangungutya. Kawawa naman, walang kahit sinong tumulong, ang lungkot. Pinanood ni Rafael ang eksena. Hapo ang matanda, butil-butil ang pawis sa noo. Tutulungan ko siya. Rafael, huwag na. Mahigpit na hinawakan ni Marina ang braso niya. Huli na tayo sa oras at madudumihan lang ang suot mo. Sandali lang to. Hayaan mo na siya. Hindi na natin yan problema. Pinahinto niya ang susi ng sasakyan at kung hindi niya kayang buhatin ang mga pinamili niya, dapat nagpapadeliver na lang siya. Tumitig si Rafael sa rearview mirror. Naupo na sa bangketa ang matanda, hinihingal. Habang si Marina masayang naghaham ng kanta, ini-scroll ang mga litrato nila ni Dona Helena, handa nang i-post sa social media. Kinagabihan, nakatihaya lang si Rafael, nakatingin sa kisame ng kwarto. Katabi niya si Marina, mahimbing ang tulog, banayad ang paghinga. 2 taon na niyang kilala ang babaeng ito, 12 buwan na silang magkasintahan, 6 na buwan ng kasal ang kanilang plano. Pero sino ba talaga siya, yung Marina na may emojis ng puso sa mga mensahe? O ang Marina na pinahiya ang isang waiter na may 50 taong karanasan sa buhay? Kinuha niya ang cellphone, nag-type ng search, paano mo tunay na makikilala ang pagkatao ng isang tao? Lumabas sa resulta, mga psychological test, malalim na pag-uusap, couples counseling. Pero alam ni Rafael, walang magtatagumpay doon. Matalino si Marina. Alam niya kung kailan dapat magsalita. Alam niya kung paano ibigay ang sagot na inaasahan. At alam niya kung kailan siya pinapanood. Nagpatuloy si Rafael sa pag-scroll sa pahina. Huminto siya sa isang artikulo. Ipinapakita ng tao ang tunay nilang sarili kapag alam nilang walang mahalagang tao ang nakatingin. Binasa niya muli ang linya. Kapag alam nilang walang mahalagang tao ang nakatingin, ano ang mangyayari kung mawalan siya ng kahalagahan? Nung una, tunog katawa-tawa ang ideya, lubhang absurd. Siya ang CEO ng isang tech company na nagkakahalaga ng 200 milyon na sa listahan ng pangalan niya ng mga pinaka-maimpluwensyang negosyante sa bansa. Paanong basta na lang siya maglalaho na parang bula? Ngunit habang mas pinagninilayan niya ito, lalong nagiging makatuwiran ang ideya. Si Marina ay tanging malupit lamang sa mga taong sa tingin niya ay mababa sa kanya. Mga waiter, janitor, gwardiya, mga taong walang halaga sa kanyang pananaw. Ano ang mangyayari kung siya mismo ang magkunwaring isa sa kanila? Bumangon si Rafael mula sa kama. Pumunta sa kanyang pribadong study, binuksan ang laptop, sinimulan niyang isulat ang mga plano. Kailangan niya ng kapanipaniwalang dahilan para sa pagkawala niya. Nang hindi nakakapagduda, isang mahabang business trip sa United Kingdom siguro o sa Emirates, isang lugar na may sapat na dahilan para sa mahabang pagkawala. Kailangan din niyang magbago ng anyo, balbas, wig, hindi, masyadong halata. Mas mainam kung ahitin ng anit, maglagay ng makatotohanang peking balbas, magsuot ng luma at gusgusing damit, may maayos na paglalagay ng dumi at kailangang malapit siya sa mga lugar na madalas puntahan ni Marina para makita ang ugali nito kapag iniisip niyang nasa kabilang panig ng mundo si Rafael.
Binuksan ni Rafael ang mapa sa laptop. Tinukoy ang lahat ng lugar na madalas puntahan ni Marina. Ang gym, parlor, ang tinitirhang kondominium, mga paboritong kainan, ang kalye ng opisina niya. Lahat ay nasa loob lamang ng 3 kilometrong saklaw. Zinuom niya ang mapa. Maingat na pinag-aralan ng mga kalye. Inisip ang mga trabaho na maaaring gawin nang hindi kapansin-pansin. Taga-deliver, hindi pwede. Mas maraming lakad, walang oras magmasid. Driver, hindi rin. Lagi lang nasa loob ng sasakyan. Tindero, hindi. Kailangang makipag-usap, may pakikipag-ugnayan. At sa kanya napansin, isang street sweeper sa lumang street view ng mapa. Hindi pinapansin, palaging naroon, hindi tinutukan ng atensyon na perpekto. Sa loob ng 3 araw, binuo ni Rafael ang plano. Tinawag ang executive board sa isang meeting. Ipinahayag ang balak na siya mismo ang pupunta sa London para tapusin ang isang mahalagang kasunduan. 3 linggo ang kailangan, maaaring maging 4. Malaki ang halaga ng transaksyon. Kailangan ng pisikal niyang presensya, walang tumutol. Karaniwan lang ito sa kanyang tungkulin. Nadismaya si Marina pero tinanggap niya ang dahilan. Trabaho muna, love. Pero bumalik ka agad, ha? Papalapit na ang kasal. Nagpabook siya ng airline ticket, hotel, lahat ay may track record. Pero hindi siya sumakay sa eroplano. Kanselado lahat ng reservation sa huling minuto. Kunwari dahil sa pagbabago ng schedule. Ginamit niya ang mga lumang litrato mula sa dati niyang pagbisita sa England. Inischedule ang mga posts sa social media. Nagpadala ng automated messages sa tamang oras. Tumawag paminsan-minsan gamit ang overseas number na naka-forward sa kanyang personal na telepono. Namili siya ng gamit sa isang workwear shop sa East District. Isang pares ng orange na pantalon, 2 matching na shirt, baseball cap, safety vest, walis, dustpan at collapsible cart para sa basura. Pumunta rin siya sa theatrical supply store, bumili ng realistic na peking balbas, adhesive na pang-prosthetics at solvent para matanggal ito. Mula sa isang electronics store, bumili siya ng maliit na high-resolution camera. Kasing laki ng barya, kayang mag-record ng 12 oras. Pero alam niyang hindi praktikal ang tuloy-tuloy na pag-record. Kaya gumawa siya ng sistema. Ang cellphone sa kanyang bulsa ang kukuha ng ambient sound. Ang camera sa sombrero ay i-on lang kapag kaharap na si Marina. Itinago niya ang lahat ng kagamitan sa isang storage unit na nakapangalan sa abogadong pinagkakatiwalaan niya. Itinakda niya ang mga kondisyon ng eksperimento, 21 araw, buong 3 linggo. Kapag sa panahong iyon ay palagian ang pagiging mapanlait ni Marina, tapusin ang relasyon, walang balikan, 21 araw, hindi higit. Gabi bago ang sinasabing pag-alis ni Rafael, naghapunan sila ni Marina. Punong-puno ng sigla si Marina, ipinapakita ang mga litrato ng catering service, dekorasyon sa venue at ang mga singsing sa kasal. Perfect ang lahat, mahal. Pinakamahalagang okasyon ng buong buhay natin. Napangiti si Rafael, hinawakan ang kamay niya. Siguradong magiging ganun nga. Pero sa loob-loob niya, may tanong na hindi niya matakasan. Paano kung mali ang hinala ko? Paano kung sobra-sobra ang lahat ng ito? Paano kung siya nga talaga ang inaakala niyang sarili niya? Tinitigan niya ng malalim ang mga mata ni Marina, naghahanap ng palatandaan, ng sagot, ng katotohanan. Ngumiti si Marina pabalik, maliwanag, perpekto, parang isinadula. At sa mismong sandaling iyon, nakumpirma ni Rafael ang lahat. Hindi siya nagkamali. Sa wakas, pinipili lang niyang harapin ang katotohanan. Ang salamin sa loob ng storage unit ay nagpapakita ng ibang-ibang tao. Hinaplos ni Rafael ang kanyang ahit na anit. Ginawa niya ang pag-aahit sa bahay madaling araw, nakalak sa banyo. Mahimbing ang tulog ni Marina sa kabilang silid. Pinagana niya ang trimmer sa pinakamababang setting at pinanood ang mga kulot na buhok na bumagsak sa lababo. Ngayon, 3 araw matapos ang kanyang pag-alis, isinabit na niya ang peking balbas gamit ang industrial adhesive.
3 segundong dikit, kaunting ayos sa gilid. Ang resulta, may bahagyang uban sa dulo, magulo sa tamang paraan para magmukhang totoo. Isinuot niya ang matingkad na orange na uniforme. Maluwag na pantalon, kupas na shirt, safety vest na may sinadyang dumi. Isinuot ang luma at kupas na sombrero na may nakatagong kamera sa harap. Nakaharap ang lente sa direksyon ng mata. Sinubukan niya sa cellphone kung gumagana ang recording. Maayos ang lahat. Kinuha niya ang walis, ang cart, ang dustpan, huling sulyap sa kanyang refleksyon. Wala na ang executive. Ang natitira ay isang pagod at karaniwang street sweeper. Hindi pinapansin, parang hindi umiiral. Eksaktong ganun ang gusto niya. 6:30 ng umaga. Kalsadang Visconde de Oro Preto. Ang upscale na distrito ng Jardins. Inilagay ni Rafael ang cart malapit sa gym na araw-araw pinupuntahan ni Marina tuwing 7:00. Sinimulan niyang walisin ang bangketa sa banayad na ritmo. Nakayuko ang ulo, puro mekanikal ang kilos. Dumaan ang mga sasakyan, wala ni isang tumingin sa kanya. Lumabas ang gwardya ng isang kondominium para magtapon ng basura. Dumaan mismo sa harap ni Rafael, hindi man lang lumingon. Isang babaeng elegante ang bihis ang tumawid sa kabilang side ng kalsada. Iniiwasan siyang parang sagabal sa daan. Lumipas ang 5 minuto, 10, 15. Patuloy pa rin sa pagwawalis si Rafael sa parehong lugar at sa kanya ito nakita. Ang puting luxury SUV na dahan-dahang lumiliko sa kanto. Biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Nanginig ang hawak niya sa walis. Huminto ang sasakyan sa harap mismo ng gym. Lumabas si Marina, naka-dark leggings, puting athletic top, imported na running shoes, coordinated sports bag, nakapusod ang buhok at may suot na designer shades. Naglakad siya sa bangketa, nananatiling 3 metro ang layo ni Rafael. Patuloy sa pagwawalis, nakatalikod, pero sinusundan ang kilos ni Marina sa refleksyon ng salamin ng tindahan. Dumaan si Marina sa tabi niya, hindi man lang siya nilingon. Pumasok sa gym, bumagsak ang salamin ng pintuan sa likod niya. Dahan-dahang huminga si Rafael. Hindi niya namalayang pinipigil pala niya ang paghinga. Tagumpay ang plano, hindi siya nakilala, pero may humigpit sa dibdib niya. Hindi ito ginhawa, isang ibang pakiramdam, mas banayad, ngunit malalim ang lungkot. Dinaanan siya ni Marina na parang poste sa kalsada, 9:00 ng umaga. Lumabas si Marina mula sa gym. May kasama na siya ngayon, 2 kaibigan, nagtatawanan, nag-uusap tungkol sa mga diet plan, social media at mga kwento online. Lumapit ng bahagya si Rafael habang kunwaring nagwawalis. At nagpadala si Rafael ng litrato mula sa hotel, sabi ni Marina. Grabe ang gara talaga mga sis. Ipinakita niya ang cellphone sa mga kasama. Tingnan niyo ang view, ibang klase talaga sa London. Napahanga ang mga kasama niya. Kilalang kilala ni Rafael ang larawang iyon. Ito ang ipinasa ng kanyang kasosyo sa negosyo kahapon, ayon mismo sa napagkasunduan. Napakapalad mo, Mari, sambit ng isa sa mga kasama. Mag-aasawa ka ng isang mayaman at guwapong lalaki na naglalakbay pa sa buong Europa. Wala itong kinalaman sa swerte, pinili ko siya ng kusa. Tumawa ng malakas si Marina. Hindi ko balak magpakasal sa kung sino-sino lang. Kung sino-sino lang, ginamit niya ang parehong pananalita sa opisina. Noong pinuna niya ang simpleng suot na pang-ehersisyo nito, 3 babae ang nakatayo sa may pasukan ng gym, hinaharangan ang daanan ng mga tao. Kailangan dumaan ni Rafael para pulutin ang lata ng aluminum na nahulog sa sahig malapit sa kanila. Lumapit siya ng dahan-dahan. May hawak na walis. Paumanhin, pausang boses niya sinadyang baguhin. Pinaghandaan niya ito ng husto. Lumingon sa kanya si Marina. Tiningnan siya, hindi sa mga mata, kundi sa uniforme ng trabaho, sa karitong pambasura, sa kupas na sombrero. At napangiwi ang kanyang mukha sa pagkasuklam. Pwede bang maghintay ka? May pinag-uusapan kami. Hindi ito isang pakiusap, isa itong utos. Umatras si Rafael ng isang hakbang.
Paumanhin po. Paumanhin po, ginang. Itinama ni Marina. Basic na paggalang. Hindi ka ba tinuruan ng maayos ng amo mo? Napatawa ng mahina ang isa sa mga kasama. Ibinaling ni Rafael ang tingin sa sahig. Ramdam niya ang pag-akyat ng dugo sa kanyang ulo. Uminit, galit na may halong kahihiyan, pero hindi siya pwedeng magpakita ng reaksyon. Hindi pwedeng masira ang pagpapanggap, kaya ginawa niya ang eksaktong gagawin ng isang tunay na tagalinis. Sumunod sa utos niya na natiling nakatayo, hawak ang walis, tiniis habang natapos ang tatlo sa pagtawa, pag-uusap, sa simpleng pag-iral. Tumagal yon ng 3 minuto, pero parang 30. Nang tuluyan silang umalis, isang huling tingin ang ibinigay ni Marina sa kanya. Hindi galit ang nakasulat sa mukha. Mas masahol pa, likas na pagkasuklam. Parang paano mo tinitingnan ang isang patay na hayop sa kalsada bago mo iwasan ang tingin. Hinintay ni Rafael na tuluyang mawala sila sa paningin. Doon lamang niya pinulot ang latang nakakalat sa kalsada. Nanginginig ang kanyang mga kamay. 1:00 ng hapon, Vista Bella na kainan, Avenida Paulista. Kumakain si Marina ng tanghalian kasama ang 2 pang kaibigan. Sa labas, sa ilalim ng malaking payong, mga mamahaling risotto, malamig na puting alak. Naglilinis si Rafael sa kalsada sa mismong harapan. Isang babaeng nakaputing coat ng doktor ang lumapit sa mesa. Mukhang doktor talaga. Agad tumayo si Marina. Doktora Beatriz, nakakagulat naman. Marina, kumusta ka? Mabuti naman. Ikaw ba ang mag-check up sa nanay ko sa susunod na linggo? Kinakabahan siya. Oo, ako nga. Huwag kang mag-alala. Aalagaan ko siya ng maayos. Ngumiti ng magiliw ang doktora. Naku, maraming salamat. Napakabuti mo talaga. Buong tiwala sa iyo ang nanay ko. Hinawakan ni Marina ang kamay ng doktora. Kung kailangan mo ng kahit ano, kontakin mo lang ako kahit anong oras. Gagawin ko yan, iha. Isa kang mabuting anak. Nagpaalam ang doktora at umalis. Umupo muli si Marina, kita sa mukha ang kasiyahan. Lumipas ang kalahating minuto ng katahimikan. Doon niya napansin ang presensya ni Rafael. Naroon pa rin ito nagwawalis malapit sa kainan. Bigla siyang nagbago ng kilos, parang may na-activate sa loob niya. Kanina pa nililinis ng basurerong yan ang parehong lugar. Sambit ng isa sa mga kasama habang tinatakpan ng ilong. Ang baho. Napalingon si Marina na halatang inis. Hoy, ikaw dyan! Nagkunwaring walang narinig si Rafael. Nagpatuloy sa pagwawalis, sa'yo ako nakikipag-usap. Huminto siya, dahan-dahang humarap. Po, pwede bang lumipat ka ng linis sa ibang banda? Naiistorbo mo kami. Pero kasama po sa area ko itong kalsadang ito, ginang. Wala naman akong nakikitang ID mo. Nagyakap si Marina ng braso. Lumipat ka sa mas malayo. Ayaw ka namin dito. Itinawag ng isa sa mga kasama ang pansin ng waiter. Patawag mo agad ang manager. Nakakagulo ang taong to. Nag-alinlangan ang waiter. Tiningnan si Rafael. Tapos si Marina. Sige, kukunin ko siya. Itinaas ni Rafael ang palad. Hindi na kailangan. Aalis na ako. Hinawakan niya ang hawakan ng kariton. Naglakad sa bangketa. Narinig niya ang tawanan nila sa likod. Walang kaalam-alam ang mga yan. Malakas ang sabi ni Marina, sapat para marinig ng mga dumadaan. Tumayo lang na parang dekorasyon. Tamad sigurong magtrabaho ng maayos. Nagpatuloy si Rafael sa paglalakad. Hindi lumingon, pero kinukunan ng tagong kamera sa kanyang sombrero ang bawat segundo. 6:00 ng gabi, nakaupo si Rafael sa bangko sa parke, suot pa rin ang uniforme, hawak ang sombrero. Pinanood niya ang mga video na nakuhanan buong araw sa kanyang cellphone. Nandoon ang lahat. Naitala, bawat salita, bawat tingin, bawat pagmamaliit. 3 magkakahiwalay na pangyayari, 3 uri ng kahihiyan, at wala pa rin siyang kamalay-malay kung sino talaga siya. May kakaibang naramdaman si Rafael, hindi lang galit, hindi lang lungkot. Ito ay pagkaunawa
Ang babaeng iyon na tumatawa kasama ang mga kaibigan, nagpo-post ng mga larawang puno ng lambing at nag-aayos para sa pinakamahalagang araw ng kanyang buhay. Lumilitaw lang siya para sa mga may pera, kapangyarihan at katayuan. Para sa mas mababa ron, iba ang anyo niyan, malamig, malupit, walang laman. At ang pinakakakila-kilabot ni hindi niya ito namamalayan. Para kay Marina, normal lang ang ituring na basura ang isang tagalinis ng kalsada. Karaniwan lang, hindi karapat-dapat pansinin kahit saglit. Isinilid ni Rafael ang cellphone, isinuot muli ang sombrero, tumayo mula sa bangko. Kinabukasan ay may panibagong pagkikita. Ang gym muli, baka ang tinitirhang building niya o kaya ang salon. Magpapatuloy siya dahil kailangan niya ng buong katiyakan, pero sa kaibuturan niya, alam na niya ang sagot. Wala nang bago pang matutuklasan sa mga darating na linggo, kundi ang mapatunayang muli na may mas matinding sakit ang nakita niya ngayong araw. Ang babaeng minahal niya ay isang huwad, palaging huwad. Ikatlong araw, Jardim das Palmeiras na tirahan. 10:00 ng umaga. Naglilinis si Rafael sa bangketa sa tapat ng pasukan. Abala ang paligid. May paalis na mga residente, dumarating na mga kasambahay, sunod-sunod na mga delivery. Huminto ang puting luxury car sa harap. Lumabas si Marina, may hawak na susi. Nakausap sa cellphone. "Huwag ka nang mag-alala, Mama. Ayos ang gown, tama na ang pag-aalala." Tumawa siya. Mapapatulala si Rafael kapag nakita niya akong pumasok sa simbahan. Ibaba ang tingin ni Rafael. Tuloy ang walis. Dumaan si Marina sa harap niya. Biglang huminto, bumalik ng hakbang. Tiningnan ang bangketang nilinis lang niya at inihulog ang balot ng kape na hawak niya sa mismong bagong linis na bahagi. "Oops!" sambit niya, hindi man lang tumingin sa kanya. Nagpatuloy sa paglalakad. Tumawa ang mga kaibigang naiwan sa sasakyan. Hindi gumalaw si Rafael. Tinitigan ang iniwang basura sa lupa, eksakto sa parte ng nilinis niya ng maayos. Nakita lahat ng gwardiya, pero umiwas ng tingin. Yumuko si Rafael, pinulot ang basura. Inilagay sa kariton. Nasa loob na ng gusali si Marina. 8 araw, Glamour Beauty Studio, Oscar Freire Street. Nagpapamanicure si Marina, 3 kaibigan ang kasama, nagtatawanan, nagpapakita ng mga litrato sa cellphone. Naglilinis si Rafael sa kabilang bangketa. Perpektong pwesto, kita ang loob ng salon mula sa bintana. Pero wala ni isa ang pumansin sa kanya. May pumasok na babae sa salon. Agad tumayo si Marina May, malaking ngiting sumilay sa kanyang mukha. "Naku, Camila Reyes, napakalaking karangalan naman nito." Yumakap si Marina ng mahigpit. "Tagahanga mo talaga ako. Sinusubaybayan ko lahat ng post mo online." Ngumiti si Camila, ang kilalang personalidad sa social media. Kita ang tuwa sa pagkilala. "Ang bait mo naman, Iha. Napakaganda mo rin. Please, dito ka na umupo sa tabi namin." Itinuro ni Marina ang bakanting upuan sa tabi niya. "Mga girls, tingnan niyo kung sino ang dumating. Si Camila. May 250,000 followers. Napuno ng tawanan ng lugar. Nagpa-picture sila. Kumikinang si Marina. Masigla, totoo ang pakikitungo. Camila, kailangan mong sabihin saan mo nabili ang bag mo. Ang ganda sobra." Nagtagal ng 5 minuto ang masiglang kwentuhan. Nakapagpa-picture si Marina kasama ang influencer. Ipinost agad sa profile niya, "Kasama ang reyna ng araw na ito." Umalis na ang influencer. Bumalik si Marina sa upuan at biglang nagbago ang ekspresyon. Napansin niya si Rafael sa kabila ng kalsada sa labas ng bintana. Tumayo siya, lumapit sa reception. May sinabi sa receptionist habang itinuro ang labas. Lumabas ang receptionist ng salon. Tumawid ng kalsada. "Pasensya na po, sir." Huminto si Rafael sa pagwawalis. "Opo?" "Ipinapakiusap po ng kliyente sa loob na lumipat po kayo ng pwesto." Nahahadlangan daw po ang tanawin niya. Tumingin si Rafael sa salon. Nandoon si Marina, nakatanaw sa likod ng salamin, nakaakbay ang mga braso. May anyong naghihintay ng pagsunod. "Pero nasa pampublikong kalsada po ako." "Alam ko po, pero..." Nag-alinlangan ang receptionist.
Isa siya sa pinakamalaking kliyente dito. Malaki po ang ginagastos niya. Inutusan po ako ng manager namin na pakiusapan kayong lumipat. Halatang nahihiya ang dalaga. Parang gusto na lang mawala sa lugar. Inobserbahan ni Rafael ang buong eksena. Si Marina naghihintay, ang mga kasama, nakangisi, ang receptionist, hiyang-hiya at siya nasa gitna ng lahat. Sige po, sagot niya, lilipat ako. Salamat po. Pasensya na kung nakabala ako. Hinawakan niya ang kariton. Naglakad palayo, bumalik ang receptionist sa loob. Patuloy na minasdan ni Rafael ang salamin ng mga tindahan. Kitang-kita niya si Marina na kinausap ang manager. Ipinakita niya ang direksyon ng receptionist. Nagmumura gamit ang mga kamay. Tumango ang manager paulit-ulit. Ibinaling ng receptionist ang tingin sa sahig. Makalipas ang 5 minuto, lumabas ang dalaga. Umiiyak, wala na ang uniforme, bitbit ang mga gamit. Umupo si Marina sa upuan, halatang kontento. Pumalakpak ang mga kasama, nagtatawanan. Tumawid si Rafael, hinabol ang receptionist sa kanto. Miss, ayos ka lang ba? Tumingala siya, pulang-pula ang mata. Tinanggal nila ako dahil sa'yo. Pinunasan niya ang pisngi. Sabi ng kliyente, bastos daw ako nung pinakiusapan kitang umalis. Imbes na tahimik kitang pinaalis, pinalaki ko raw ang eksena. Pero maayos ka namang nakisuyo. Wala yun, umiling ang dalaga. 5,000 kada buwan ang ginagastos niya rito. 2,000 lang ang sahod ko. Sino ba ang mas mahalaga? Tumalikod siya. Nagsimulang lumakad. Nawala sa gitna ng mga tao. Nanatiling nakatayo si Rafael, nanginginig ang mga kamay sa galit. Naitala lahat ng kamera, lumiko siya sa kanto, sumandal sa pader, huminga ng malalim, naitala lahat ng kamera. 14 na araw, gym. 7:00 ng umaga, dumating si Marina sakay ng kotse, may dalang gym bag. Napansin si Rafael na naglilinis sa may pasukan. Huminto siya, kinuha ang cellphone, kinuhanan ng litrato si Rafael. Nagkunwaring walang alam si Rafael, mabilis siyang nag-type, nag-post at bahagyang natawa. Pumasok si Marina sa gym. Makalipas ang 30 minuto, dumating sa kalsada ang administrador ng Jardín das Palmeiras. Matangkad, pormal ang suot at may hindi maipintang ekspresyon ng pagkainis. Diretsyong lumapit kay Rafael. Ikaw ba ang tagalinis na palagi na lang nakatambay dito? Itinigil ni Rafael ang pagwawalis. Dito po ako naka-assign maglinis. Maglinis? Nagyakap ang administrador ng braso. Asan ang ID mo mula sa munisipyo, mga papeles mo? Wala si Rafael ng mga iyon dahil hindi naman talaga siya empleyado. Naiwan ko po. Naiwan? Lumapit ng isang hakbang ang administrador. Baka isa ka lang sa mga palaboy, nagsuot ng lumang uniforme para magpanggap na tagalinis at manghingi ng limos? Hindi po, sir. Ako ay... May nagreklamo sa akin, isang residente. May litrato ka raw na palakad-lakad lang ng gugulo. Swerte mo't di ko pa tinawagan ng mga pulis. Itinuro niya ang dulo ng kanto. Lumayas ka rito, ngayon din. Kapag nakita pa kita ulit, ipaaresto kita. Huminto ang mga dumadaan para manood. Tinitigan siya, hinusgahan, uminit ang mukha ni Rafael. Alis na po ako. Hinawakan niya ang kariton. Kumaskas sa semento ang maruming gulong. May mga tumawam. Umalis siya. Sa salamin ng kotse, nakita niya si Marina na palabas ng gym. Napanood ang buong eksena, ngumiti sa kasiyahan, kinuha muli ang cellphone, kinuhanan si Rafael habang palayo, ipinost agad. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit ang ganitong pangyayari. Sa mga kainan, sa lansangan, parehong kalupitan, naglalabas ng reklamo si Marina tungkol sa kanya sa bawat pagkakataon. Nagbibitiw ng komento tungkol sa mga bigo sa buhay. Tumatawa kasama ng mga kaibigan. Madalas tumunog ang cellphone niya. Isang pangalan ang laging lumilitaw, Lucas Andrade. Inirecord ni Rafael ang bawat detalye, bawat tagpo. Ngunit sa 19 na araw, nabasag ang lahat. 19 na araw, Terraso Jardins na kainan, tanghalian. Kasama ni Marina ang 4 na kaibigan. Mahabang mesa, mamahaling alak, malalakas na tawa. Nasa kabilang kalsada si Rafael. Malayo pero sapat para marinig ng kamera ang lahat.
Tumunog ang cellphone ni Marina. Tiningnan niya ito, ngumiti, mabilis na nag-reply. Itinago sa paningin ng mga kasama. Sino yon? Tanong ng isa. Wala, sa trabaho lang. Itinabi niya ang cellphone pero nakita ni Rafael ang pangalan sa screen na replika sa salamin ng mesa, Lucas Andrade. Guys, napanood niyo ba yung video na shinare ko? Ipinakita ni Marina ang cellphone. Yung pekeng tagalinis, sikat na siya sa group chat ng building. Lumapit ang mga kaibigan para makita. Grabe, ang galing mong i-report siya. Dapat lang, hindi pwedeng kung sino-sino lang ay nakatambay kung saan-saan. Pero hindi ba't nagtatrabaho talaga siya? Tanong ng isa. Nagtatrabaho? Hindi Nagkukunwari lang yun. Baka may balak pang masama. Uminom ng alak si Marina. Inalis na siya ng administrador. Buti na lang. Humigpit ang hawak ni Rafael sa walis. At si Rafael, kailan siya babalik? Tanong ng isa. Next week pa, miss na miss ko na siya. Napabuntong hininga si Marina. Pero worth it ang paghihintay. Malaki ang deal na pinipirmahan niya ngayon. Tumunog muli ang cellphone niya, palihim niyang tiningnan, ngumiti. Napakaswerte mo, Mari. Swerte, hindi diskarte. Tumawa si Marina. Pinili ko ang mayaman. Hindi ako papatol sa taong walang narating. Nag-toast ang grupo. Tumawid si Rafael. Dahan-dahan, kalma. Diretso sa mesa nila. Huminto mga 2 metro ang layo. Napansin siya ni Marina. Lumingon sa upuan. Anong kailangan mo? Pasensya na po sa abala, ginang. Patuloy ang paos at binagong tinig ni Rafael. Naihulog mo ito! Iniabot niya ang kamay. Isang 50 real na perang papel. Tiningnan ito ni Marina. Sinilip ang loob ng handbag niya. Wala nga ang pera sa isang iglap, isang saglit lang. Lumambot ng kaunti ang ekspresyon niya. Tumingin siya kay Rafael. Tunay na tumingin, parang nakita niya ang pagkatao nito. Salamat! Halos may init ang tinig niya. Halos naniwala si Rafael. Ngunit inabot ni Marina ang pera nang hindi man lang siya hinawakan. Parang basura lang ang pinulot at naglaho ang sandaling iyon. Itinabi niya ang pera, binalik ang atensyon sa mga kaibigan. Nakatayo pa rin si Rafael, naghihintay. Napansin ni Marina na naroon pa siya. Muling tumingin, halatang nainis. Pwede ka nang umalis. Wala ka bang ibibigay sa akin? Ibinigay ko lang ang pera mo, ginang. Tumigil sa pag-uusap ang mga kaibigan. Lahat ay tumingin sa kanya. Napatawa si Marina, walang laman ang tawa. Umaasa kang babayaran ka sa pagbalik ng bagay na akin na. Yumuko siya palapit. Linawin ko lang maswerte ka at di kita inakusahan ng pagnanakaw dahil sigurado akong kinuha mo yun mula sa bag ko. Pero hindi ko naman kinuha yon. Alam ko ang galawan ng mga katulad mo. Lagi sa paligid ng mga mamahaling kainan, naghihintay ng pagkakataon. Tumayo si Marina, humarap ng harapan sa kanya. Umalis ka rito ngayon din. Bago pa kita ipatawag ng pulis. Tahimik ang mesa, tahimik ang kalsada. Umatras si Rafael ng isang hakbang. Pasensya na po. Nagyakap si Marina ng braso. Tiningnan siya na punong-puno ng paghamak. Ang mga tulad mo hindi natututo. Malamig ang tinig, walang pagdududa, parang hatol. Nagtawanan ng mga kaibigan. Tumalikod si Rafael, tumawid ng kalsada habang sinusundan ng tawanan. Grabe yun, no? Inaasahan pang may reward. Tawa ng tawa ang isa, tumawid si Rafael. Umupo sa bangko sa parke, inalis ang sombrero. Tiningnan ang video, nakakakuha lang. Naitala ng kamera ang lahat, ang bahagyang pag-aatubili, ang muling pagbalik sa kalupitan, ang ganap na paghamak, at lalo na ang huling sinabi niya, sing-sing lamig ng yelo. Pinause ni Rafael ang video sa isang frame. Si Marina nakatingin sa kanya, may ekspresyong mayabang, walang bahid ng pag-aalinlangan. Parang isa siyang basura na ayaw lumubog. Ngunit may isa pa siyang napansin sa video. Ang sinabi ni Marina tungkol sa kanya, pinili ko ang mayaman. Hindi ako magpapakasal sa taong walang narating. Pinahinto niya ang video. Tiningnan ang sariling refleksyon sa madilim na screen ng cellphone. Maruming uniforme, pekeng bigote,
magaspang na palad sa kahahawak ng walis. At doon niya tuluyang naunawaan, para kay Marina, kung tunay nga siyang tagalinis ng kalsada, isa lang siyang taong walang narating. Hindi karapat dapat mahalin, hindi karapat dapat pansinin, hindi karapat dapat tumira sa parehong mundo ng isang tulad niya. 19 na araw, 6:00 ng gabi, Jardim das Palmeras na tirahan. Nakatayo si Rafael sa bangketa sa tapat ng pasukan. Nagpapanggap pa ring nagwawalis. Papalubog na ang araw, kulay amber ang langit, humahaba ang mga anino sa daan. 3 linggo ng pagtatago sa likod ng pagkukunwari. 21 araw ng dokumentadong pag-aalipusta. 21 araw ng pagpapatunay sa matagal na niyang alam, pero tinanggihan tanggapin. 2 araw na lang bago siya kunwaring bumalik mula sa England. 3 araw bago ang bridal shower, 10 araw bago ang kasal. Sapat na ang hawak niyang ebidensya. Mga video, audio, hindi mapapasubali ang katunayan. Pwede na niyang tapusin ang eksperimento, bumalik sa tunay na buhay at ihanda ang pagbubunyag. Gayunpaman, may isang bagay na humadlang sa kanya para umalis sa lugar na iyon. Isang matinding pagnanais na masaksihan ang buong pagkababa niya, ang sukdulang lalim na kaya niyang marating. Lumiko sa kanto ang isang mamahaling puting sasakyan. Nakilala agad ito ni Rafael mula sa malayo, ngunit sa pagkakataong ito may nagbago. Huminto ang sasakyan sa harap ng gusaling tirahan. Bumaba si Marina mula sa upuang pangpasahero. Isang lalaki ang nasa upuang panagmamaneho. Humigpit ang hawak ni Rafael sa hawakan ng walis. Bumaba rin ang lalaki sa sasakyan, maputing kasuotang pormal, maayos na inayos ang buhok at isang malapad na ngiti. Agad siyang nakilala ni Rafael. Si Lucas Andrade, isang senior partner sa isang kumpanya ng payong pinansyal. Dumalo siya sa pagdiriwang ng engagement. Binati si Rafael at nagbigay ng hangad para sa kanilang kaligayahan. Ngayon ay masayang nakikipagbiruan kay Marina sa malapitang distansya. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa ibabang bahagi ng likod nito. Binuksan ng gwardya ang pintuan ng gusali. "Magandang hapon," binibining Marina. Hindi man lang siya pinansin ni Marina, dumaan lang siya habang tumatawa sa sinabi ni Lucas. Nanatiling nakatayo ang gwardya, hawak pa rin ang pintuan, tila ba hindi nakikita. Ngunit nang dumaan na si Lucas, biglang huminto si Marina. Lumingon siya. Hinong Carlos, salamat." Ngumiti siya ng magiliw sa gwardya. "Lagi kang maasikaso." Napansin sa mga mata ng guwardya ang pagkagulat sa hindi inaasahang kabaitan. Inakbayan ni Marina si Lucas. Pumasok sila sa gusali. Makalipas ang 2 minuto, lumabas siyang mag-isa. Umakyat na si Lucas sa itaas. At doon niya nakita si Rafael. Nagbago ang kanyang tingin. Tumigas, naging malamig. Tumawid siya ng kalsada, diretso kay Rafael. "Ikaw na naman!" Iniiwas ni Rafael ang tingin, bumilis ang tibok ng puso. "Dito po ako naka-assign, ginang, naka-assign." Nagtiklop ng braso si Marina. "Pinatalsik na kita dati sa lugar na ito. Nag-file na ako ng reklamo laban sa'yo, pero bumabalik ka pa rin. Kailangan ko po ng trabaho." "Trabaho? Sinusundan mo ako?" Lumingon siya kay Lucas na ngayoy nasa may pintuan na. Lagi na lang siyang sumusulpot kung saan ako naroroon. Tuwing lalabas ako, nariyan siya. "Mahal." Tinawag niya itong mahal. Lumapit si Lucas nang nakalapad ang dibdib, tila handang magtanggol. "Pakinggan mo siya. Umalis ka rito ngayon din." Walang isinagot si Rafael. Nakatitig lang kay Marina. Ngumiti si Marina bilang tugon. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa planadong kasamaan. "Gusto mo bang marinig ang opinyon ko?" Laking tinig ni Marina upang marinig ng lahat. Ang gwardya, ang mga residenteng nagdaraan. "Lucas, hindi ako kumbinsido na tagalinis talaga ang taong yan. Sa tingin ko isa siyang siraulong gumagala rito." "Hindi, ako." "Tahimik!" Umusad siya ng isang hakbang.
Akala mo hindi ko napapansin? Laging nandyan kung nasaan ako. Sa gym, sa mga kainan, sa building na ito. Laging nandyan ka. Huminto ang mga tao para manood. May mga bintanang bumukas. Pakiramdam ni Rafael ay parang nawawala ang lupa sa ilalim niya. Ginang, nangangako ka ng ano? Na mga pagkakataon lang ito. Kinuha ni Marina ang kanyang cellphone. Tatawag ako sa pulis ngayon din. Ipadedemanda kita, sisirain kita. Mari, hindi niya napigilan ang sarili. Nasabi niya ang palayaw nito. Nanigas si Marina. Anong tawag mo sa akin? Tumahimik ang paligid. Alam ni Rafael ang pagkakamali niya. Huli na para bawiin. Ako, patawad po, ako. Kilala mo ang pangalan ko? Lumaki ang mata ni Marina, tila nabigla. Paano mo alam ang pangalan ko? Hinawakan ni Lucas ang braso niya, nakaantabay na parang tagapagtanggol. Mahal, lumayo ka, delikado ang taong yan. Itinuro ni Marina si Rafael. Nanginginig ang kamay niya sa totoong galit. Kilala mo ang pangalan ko, paano mo ito nalaman? Hindi po ito tulad ng iniisip ninyo. Anong tawag mo sa akin? Ipaliwanag mo! Lumikha ng sigaw ang boses niya. Magsalita ka! Magsalita ka! Nanatiling tahimik si Rafael. Hindi niya pwedeng sabihin ang totoo, hindi sa lugar na ito, hindi sa ganitong kalagayan. Ngunit may nabuo sa kalooban niya. Ang akusasyong iyon, likhang isip lamang, maaring makasira ng husto. Alam niyang hindi iyon totoo. Buong-buo ang kamalayan niya. Layunin lang niyon ang pahiyain siya. Palayasin siya mula sa kanyang presensya. Ang pagkakasalang iyon ang lumampas sa lahat ng hangganan. Mas mabigat kaysa sa lahat ng naunang paglapastangan. Kinuha ni Marina ang bote ng tubig mula sa kanyang bag. Tinanggal ang takip at ibinuhos ang buong laman sa kanya. Tumama ang malamig na tubig sa kanyang mukha, dibdib, nilubog ang uniforme niyang pangtrabaho. Binalaan na kita, napahiya ka na, pinaalis na kita rito. Mabagal nang magsalita si Marina ngayon. Bawat pantig ay tila sugat na tumatagos. Pero hindi mo pa rin maintindihan, mga tulad mo, hindi kailanman natututo. Hinarap niya ang gwardya. Tawagan mo ang mga pulis. Ngayon din, dinampot ng gwardya ang telepono. Inakbayan ni Lucas si Marina at tinitigan si Rafael ng may lantad na paghamak. Umalis ka bago pa lumala ang lahat. Umalis ka na. Mga taong nanonood, tahimik na bulungan, mabilis na paghuhusga. Nakatayo si Rafael, basang-basa, tumutulo ang pekeng balbas, umaagos ang tubig mula sa kanyang sombrero. Dinampot niya ang walis. Hinila ang kariton, huling sulyap kay Marina. Tinitigan din siya nito at ngumiti ng malapad, tagumpay, ganap na kasiyahan. Para bang matagumpay niyang pinuksa ang isang nakakainis na peste. Tumalikod si Rafael, naglakad sa bangketa. May bakas ng tubig sa kanyang likuran. Umatras ang mga tao para bang may dala siyang dumi. Lumiko sa kanto, nagpatuloy sa paglalakad. 2 kalye, 3. Huminto sa isang liblib na eskinita. Ipinatong ang likod sa pader. Inalis ang sombrero. Tiningnan ng kamera, patuloy ang pulsing na pulang ilaw. Naitala ang bawat sandali. Pinindot ni Rafael ang kontrol. Pinatay ang aparato, dinampot ang peking balbas. Hinila ito, inihagis sa lupa. Umupo siya mismo roon. Sa maruming sahig ng eskinita, basang-basa ang uniforme. At sa unang pagkakataon sa loob ng 3 linggo, dumaloy ang mga luha. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa galit, dahil sa pagkasuklam, dahil sa matinding pandidiri, hindi para sa kanya, kundi para sa sarili niya, dahil minahal niya ang ganoon, dahil binuo niya ang mga plano ng buhay kasama ang ganoon, dahil piniling magbulag-bulagan hanggang halos magawa ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Lucas, tinawag niya ang ibang lalaki na mahal sa harap mismo niya. Akala niya wala siyang halaga.
na wala siyang saysay, na kaya niyang tiisin ang kahihiyan, maling paratang, pagkawasak ng walang kapalit dahil ang mga tulad niya, mga dukha, mga hindi napapansin, mga tagalinis ng kalye ay hindi karapat-dapat sa katotohanan, hindi karapat-dapat sa katarungan, hindi karapat-dapat kilalaning tao. Pinunasan ni Rafael ang kanyang mukha, tumayo, dinampot ang cellphone, binuksan ang archive ng mga video, 21 araw ng mga record, 22 ng insidente. Bawat paglapastangan ay maingat na naitala, hinanap ang huling video. Pinatugtog ito. Pinanood si Marina habang binubuhusan siya ng tubig. Pinanood ang mapagtagumpay ng ngiti. Pinanood si Lucas habang inakbayan siya. Pinahinto ang video sa ekspresyon ng kanilang mga mukha. Magkasama, tumatawa, at sa mismong sandaling iyon, nagpasya si Rafael. Hindi lang niya tatapusin ang engagement. Ilalantad niya ang tunay na pagkatao nito sa harap ng lahat, sa pamilya niya, sa mga kakilala niya. Sa 200 bisitang inaasahang dadalo sa kasal kinabukasan, ipapakita niya ang mga video, bawat paglapastangan, bawat kalupitan, bawat sandaling pinakita niyang may nabubulok sa kanyang kalooban, hindi dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa katotohanan, dahil may mga tulad ni Marina na nagkukubli sa likod ng makeup, mamahaling damit, mga disenyong kasuotan, peking ngiti at may kailangang mag-alis ng maskara. Iniligpit ni Rafael ang kanyang cellphone. Kinuha niya ang backpack na naglalaman ng kanyang pangkaraniwang kasuotan na itinago niya malapit roon. Hinubad ang matingkad na kahel na uniforme doon mismo sa loob ng eskinita. Nagpalit ng maong na pantalon, polo na may kwelyo at malinis na sapatos na pang-atletiko. Tiningnan ang unipormeng nakakalat sa lupa, ang peking balbas na nasa tabi nito. 3 linggo, 21 araw, di mabilang na oras bilang isang taong hindi pinapansin. Ngayon magiging imposibleng hindi siya mapansin. Lugar ng selebrasyon, Vista Dorada, 3:00 ng hapon. 200 bisita, puting garing at gintong dekorasyon, mga bilugang mesa na may palamuting bulaklak, kumpletong serbisyo sa pagkain, isang cake na may 3 palapag, isang panel ng mga larawan sa likod na bahagi ng lugar na nagpapakita sa magkasintahan. Si Rafael at Marina nakangiting magiliw, magkayakap ng buong lambing. Tila punong-puno ng pag-ibig. Isang huwad na imahe, napakaganda ng anyo ni Marina. Isang bahagyang rosas na bestida. Ang buhok ay may disenyong bulaklak, perpektong ayos at makeup. Lumibot siya sa mga bisita, tumanggap ng yakap, regalo at matatamis na pagbati. Napakaganda mo, Mari. Sobrang swerte ni Rafael. Napakagandang pagsasama nito. Si Donna Regina, ina ni Marina, ang nangangasiwa sa bawat detalye ng may malapad ng ngiti. Ang kanyang ama, si Dr. Silveira, ay masiglang tinatanggap ang mga panauhing kilala. Ang mga kaibigan ni Marina ay walang tigil sa pagkuha ng litrato. Nandun din si Lucas, tahimik lang, ngunit halatang present. Nakaupo sa isang mesa sa likurang bahagi, abala sa kanyang cellphone, paminsan-minsang ngumumingiti kay Marina. Gumaganti ng ngiti si Marina, walang nakapansin, 12 minuto makalipas ang 3:00, umakyat sa maliit na entabladong nasa harapan ng lugar ang event coordinator. Magandang hapon sa lahat. Narito tayo ngayon upang ipagdiwang ang pagmamahalan ni Marina at Rafael. Nagpalakpakan ang lahat. Sa ilang sandali, bubuksan na ng bride ang kanyang mga regalo. Pero bago iyon, may isang espesyal na sorpresa kami para sa lahat. Tumingin si Marina sa kanyang ina na may pagtatakang tingin. Umiling si Donna Regina, halatang lito rin. Nakakuha kami ng mensahe mula sa isang taong napakahalaga na sa kasamaang palad, hindi makadadalo ngayon. Pinaigting ng coordinator ang kasabikan. Ang groom, si Rafael Monteiro, direkta mula sa kabisera ng Britanya, ay may inihandang video message para sa kanyang bride.
Mga hiyawan, palakpakan. Ipinatong ni Marina ang kamay sa kanyang dibdib, kitang-kitang naantig. Ay naku, wala talaga akong alam dito. Sumindi ang malaking projection screen. Ngunit hindi pag-ibig na mensahe ang lumitaw. Si Rafael mismo nakatayo sa pintuan ng venue, nakasuot ng madilim na formal na Amerikana, may kurbata, ahit ang ulo, walang balbas, isang mukhang walang palamuti, isang ekspresyon na matigas. Natahimik ang buong lugar, lumingon si Marina at namutla ang kanyang mukha. Rafael, mahinang-mahina ang kanyang tinig. Ikaw, bumalik ka? Lumakad siya sa gitna ng mga mesa, maingat, bawat hakbang kalkulado. Bumalik ako. Malinaw ang kanyang tinig. Pero sa totoo lang, Marina, hindi naman talaga ako umalis. Pabulong na pagkalito, nagkakatingin ng may pagtataka. Nagtataka ang mga bisita. Tumayo si Donna Regina, pilit na ngumiti. Rafael, anak, anong ganda ng sorpresa. Wala kaming ideya na... Alam kong wala kayong ideya. Tumigil siya sa gitna ng lugar. Dahil nagsinungaling ako, hindi ako pumunta sa England. Wala akong tinapos na negosyong kasunduan. Tinitigan niya si Marina na natili ako rito sa buong panahon. Umatras ng isang hakbang si Marina. Anong sinasabi mo? Sinasabi ko kung paanong sa nakaraang 19 na araw nabuhay ako bilang ibang tao, isang taong hindi mo kailanman papansinin. Inilabas ni Rafael ang cellphone mula sa kanyang bulsa. Isang taong sa palagay mo ay walang karapatang mabuhay. Kinonekta niya ito sa projection system. Umilaw ang screen, unang larawan, si Rafael suot ang matingkad na kahel na uniforme ng manggagawa. May peking balbas, luma at kupas na sombrero, may hawak na walis. Napasinghap si Marina, ginawa kong sarili ko'y isang tagalinis ng kalsada. Matingkad ang boses ni Rafael, malinaw ang bawat salita. At inialay ko ang 3 linggo sa panunood sa'yo. Sa panunood kung sino ka talaga kapag iniisip mong walang mahahalagang taong nakakakita. Kabaliwan ito. Nagtingin si Marina sa kanyang mga magulang na may pagmamakaawa sa mga mata. Nasiraan na siya ng bait. Siya, i-play ang video, utos ni Rafael. At iyon mismo ang ginawa niya, record bilang isa. Araw 1, lumabas sa screen ng eksena. Si Marina sa labas ng gusaling tirahan. Mataas ang boses, galit. Umalis ka rito, ang baho mo. Kumalat ang mga bulong sa buong lugar. Diyos ko! May mahinang boses na nagsalita. Pinanood ng lahat kung paano niya itinaboy ang tagalinis ng kalsada. Pinanood siyang itinapon ang buhok paatras. Tumawa kasama ang mga kaibigan. Doon ka maglinis malayo rito. At maligo ka rin sa ngalan ng Diyos. Tinakpan ni Donna Regina ang kanyang bibig. Hindi! Record bilang 2, araw 8, beauty salon. Si Marina magiliw kay Camila Reyes, isang social media personality na may kalahating milyong tagasunod. Grabe, Camila Reyes, isang malaking karangalan. Nagpa-picture sila. Malalapad ang ngiti, agad na in-upload. Ilang sandali matapos iyon, pinakilos ni Marina ang pagpapaalis sa receptionist na naging magalang sa tagalinis. Naipreserba ng kamera ang bawat detalye. Umalis ang dalaga na umiiyak. Si Marina, kita ang kasiyahan sa mukha. Itinakip ni Dr. Silveira ang kanyang mukha sa palad. Tama na ito sa ngalan ng Diyos. Nagsimulang tumayo ang ilang babaeng bisita. May isang umiiyak ng malakas. Record bilang 3, araw 19. Ang huling recording, ang pinakamabigat, lumabas si Marina mula sa sasakyan kasama si Lucas. Nakaakbay ito sa kanya, tinawag niya itong mahal. May isang bisitang napasigaw, patayin niyo yan, patayin niyo. Pero walang nagpatigil ng video. Sunod sa harap ng gusali, inalam mo kung sino ako. Sinaliksik mo ang pangalan ko. Alam niyang kasinungalingan ito. Buo ang kamalayan niya. Layunin lang ay ang pahiyain siya. Binuhusan ng tubig ang tagalinis. Ang mga tulad mo, hindi kailanman natututo.
Lumitaw si Lucas tila tagapagtanggol. Mahal, lumayo ka, delikado ang taong yan. Umalingaw-ngaw sa buong lugar ang salitang mahal. Bumagsak sa upuan si Donna Regina, humahagulgol. Anak ko, anong ginawa mo? Si Dr. Silveira, namutla, nanatiling nakatayo. Tiningnan ni Marina si Lucas. Tumayo ito, pilit na umiiwas. Hinarang siya ng isang bisita. Hindi, dito ka lang. Tapos na ang tiyansang makatakas, na itim ang screen, malalim na katahimikan. Iniligpit ni Rafael ang cellphone. Tinitigan si Marina. 3 video ito mula sa 21 araw. Marami pa. Nakuhanan siyang sinadyang magkalat ng basura. Nag-selfie habang pinagtatawanan ito sa group chat. Pinatalsik ako sa lugar ng admin. Inakusahan akong magnanakaw nang ibinalik ko ang pera niya. Lumapit siya ng isang hakbang. Hindi mo ako nakilala at alam mo ba kung bakit? Kasi hindi mo talaga ako tinitingnan. Ang nakita mo ay isang tagalinis at basura. Tinangkang magsalita ni Marina pero walang lumabas. Tinakpan ni Donna Regina ang mukha, patuloy ang pag-iyak. Si Dr. Silveira hindi makatingin. Ang mga kaibigan iniiwas ang tingin. Hindi ako dumating dito para pahiyain ka. Bumaba ang tinig ni Rafael pero malinaw na malinaw sa lahat. Dumating ako para ipakita kung sino ka talaga. Hindi ko ito ipinasok sa internet. Hindi kita ibinuyang-yang sa publiko. Ipinakita ko ito rito sa harap ng mga taong gustong ipagdiwang ang isang kasal na punong-puno ng kasinungalingan. Inalis niya ang singsing sa daliri. Inilapag sa ibabaw ng mesa. Dahil muntik na akong pakasalan ang isang taong hindi ko kailanman tunay na nakilala. At dahil karapat-dapat malaman ng bawat isa rito kung sino talaga ang kanilang ipinagdiriwang. Sa wakas, nakapagsalita si Marina, nanginginig balisa. Rafael, ako! Hindi ko alam na ikaw yon. Kung alam ko lang sana, tama? Singit niya, matalim ang tinig. Kung alam mong ako yon, ibang-iba ang asal mo. Pero hindi ako yon, isa yung tagalinis ng kalsada. At para sa iyo, ang mga tagalinis ay hindi mo itinuturing na mga tunay na tao. Lumapit siya ng isang hakbang. Wala kang kahihiyan sa ginawa mo. Nahihiya ka lang dahil may ebidensya. Hindi totoo yan. Ako, sinira mo ang buhay ng isang inosenteng receptionist dahil hindi siya naging sapat na malupit sa isang tagalinis. Iyan ang tunay mong pagkatao. Bahagyang bumuka ang labi ni Marina, pero agad niya rin itong isinara, walang maisagot. Nagpapakita ka lang ng kabaitan sa mga taong may maibabalik sa'yo. Tiningnan siya ni Rafael, walang awa, walang kalakip na pag-unawa. At yan ang bagay na hindi ko kailanman mapapatawad, kailanman. Tumalikod siya para umalis, agad siyang hinabol ni Marina, hinawakan ng kanyang braso. Sandali lang pakiusap. Pwede nating pag-usapan ito, kaya kong magbago. Huminto si Rafael, tiningnan ang kamay nitong nakahawak sa kanyang braso. Hindi ka magbabago, Marina, dahil wala kang nakikitang mali sa ginawa mo. Inalis niya ang braso. Nanghihinayang ka lang dahil nahuli ka. Naglakad siya patungo sa labasan, saglit na huminto, lumingon sa huling pagkakataon. At Lucas, tiningnan niya ang lalaking palihim na sumusubok lumabas sa gilid. Sayo na siya, swerte mo. At tuluyan siyang umalis. Sumara ang pinto sa likod niya. Sumabog ang venue. Sigawan, iyak, sisihan. Bumagsak si Marina sa sahig, ang rosas niyang bestida ay nadumihan, ang makeup niya ay bumurat tumulo. Dali-daling nilapitan ni Donna Regina para yakapin ang anak. Si Dr. Silveira naman ay hinabol si Rafael, ngunit nakasakay na ito sa sasakyan. Ang mga bisita kinuha ang gamit at nagsialis habang nagkukomento, nagre-record. Sa loob ng 2 oras, kumalat ang footage. Hindi mula sa kanya, wala siyang pinost. Ngunit may isang tao sa loob ng venue ang kumuha ng video at ipinakalat ito at kumalat ito ng parang apoy.
sa mga messaging app, sa social media, sa mga networking site, ang bride na minaliit ang tagalinis ng kalsada, ang negosyanteng tumuklas ng kanyang tunay na ugali, ang kasalang hindi na matutuloy kailanman. 3 linggo ang lumipas. Nasa opisina si Rafael, ika-23 palapag, malawak ang tanaw ng lungsod, sa parehong espasyo gaya ng dati. Pero lahat ay tila nagbago, umilaw ang cellphone niya, may bagong notifikasyon. Hindi niya ito pinansin, alam na niya kung ano yon. Isa na namang artikulo, isa na namang komento, isa na namang reaction video tungkol sa kanyang mga video. Sumabog ang kwento. Mayamang negosyante, nagkunwaring tagalinis at nabunyag ang pagtataksil ng nobya. Bride, minamaliit ang tagalinis na siya palang sariling fiancé. Nakakagimbal na video, binubunyag ang diskriminasyon sa klase sa Sao Paulo. 3 milyong views sa loob ng unang 24 na oras, 10 milyon sa unang linggo. Mga imbitasyon para sa interview, mga alok para sa dokumentaryo, mga podcast appearances, tinanggihan lahat ni Rafael. Hindi para sa kanya ang kasikatan, ang layunin niya ay iwasang makasal sa isang huwad. May kumatok sa pinto. Tuloy, pumasok si Fernanda, ang direktor ng Human Resources, may dalang folder. Rafael, kailangan kitang makausap. Tungkol sa mga imbitasyon sa interview, nasabi ko ng, hindi yan ang pakay ko. Umupo siya sa silya. Tungkol ito sa organisasyon, tungkol sa mga pagbabagong nangyari dito pagkatapos ng mga video. Isinara ni Rafael ang kanyang laptop. Anong klaseng pagbabago? Ang mga custodial staff, mga guwardiya, mga empleyado sa cafeteria? Saglit siyang tumigil si Fernanda. Nagsimula silang kumilos ng iba sa iyo. Mas totoo ang pakikitungo. Ilan sa kanila ay umiiyak habang pinapanood ang mga video. Sabi nila, ngayon lang sila tunay na nakita. May biglang kumurot sa dibdib ni Rafael. At gusto kong ipanukala ang pagbabago sa mga internal na patakaran. Binuksan niya ang folder, obligatory training tungkol sa dignidad sa trabaho, isang confidential na sistema para sa pag-uulat. Pagkilala sa lahat ng departamento, hindi lang sa matataas na posisyon. Tinanggap ni Rafael ang mungkahi, maingat niya itong sinuri. Aprobado! Umpisahan agad ang implementasyon. Ngumiti si Fernanda. Isa pang bagay, inabot niya ang isang sobre, nag-ambagan ng mga manggagawa, binili nila ito para sa iyo. Binuksan niya ang sobre. Sa loob ay isang simpleng keychain gawa sa murang metal. May nakaukit, pasasalamat sa pagkakita sa amin. Hinawakan ni Rafael ang keychain. Nanlalabo ang kanyang paningin. Salamat, paus ang kanyang tinig. Pwede ka nang umalis. Lumabas si Fernanda na iwan si Rafael na mag-isa. Nakatanaw sa lungsod, sa maulap na langit, sa maliliit na siluetang gumagalaw sa ibaba. Hindi matanaw ng malinaw mula sa taas na ito. 3 linggo, para bang isang buong buhay ang lumipas. Tumunog ang cellphone niya. Hindi kilalang numero. Sinagot ito ni Rafael. Hello? Si Rafael Monteiro? Isang formal na boses ng lalaki. Ako ito. Ako si Attorney Marcelo Costa. Legal counsel ako ni Marina Silveira. Nais kaniyang makausap ng personal. Tumawa si Rafael. Walang halong saya. Wala na akong dapat sabihin sa kanya. Ginoong Monteiro, dumaraan sa napakahirap na panahon ng kliyente ko. Putol na ang komunikasyon sa kanyang pamilya. Natanggal siya sa trabaho. At ang reaksyon ng publiko ay napakasaklap at katahimikan. Nais niyang humingi ng tawad. Sabihin mong ang mga sorry ay hindi kayang baguhin ang tunay na pagkatao. Tinapos ni Rafael ang tawag. Idinagdag sa blacklist ang numero. Sabado, 2 linggo ang lumipas.
Kinailangan ni Rafael ng takas para siyang sinasakal sa loob ng apartment sa kumpanya sa paulit-ulit na gawain. Nagpasya siyang maglakad. Walang direksyon, basta maglakad. Nakarating siya sa Avenida Paulista, isang maliwanag na hapon. Mga taong naglalakad, may mga musikong tumutugtog sa gilid ng kalsada. Pamilya at magkakaibigan, abala sa pag-enjoy ng araw. Bumili siya ng kape sa isang kariton, tiningnan siya ng tindero at tila nakilala. Ikaw yung nasa mga video, di ba? Tumango si Rafael. Hindi ka panipaniwala. Iniabot ng tindero ang kamay. Salamat, totoo. Ang anak kong babae nagtatrabaho bilang tagalinis sa isang mamahaling kondo. Umiyak siya habang pinapanood ang video mo. Sabi niya, yan na yan ang trato sa akin araw-araw. Tinanggap ni Rafael ang kamay nito. Ikinalulungkot kong iyon ang realidad niya. Pero nagbabago na ang sitwasyon, kaibigan. Simula noong lumabas ang mga video mo, maraming tao ang nagsimulang mamulat. Nagsimulang kilalanin ang presensya namin. Ngumiti ang tindero. Salamat. Nagpatuloy sa paglalakad si Rafael. Napadaan siya sa isang kiosk ng magasin. Huminto, nasa pabalat ng isang magasin ang litrato niya. Sa tabi nito, larawan ni Marina. Ang pamagat, ang wakas ng isang nakalalasong relasyon. Hindi niya binili, alam na niya ang wakas. 2 kalyeng lumipas, huminto siya. Ground Dorado Cafe. Naalala niyang madalas sila rito ni Marina. Lagi siyang umuorder ng mamahaling cappuccino, samantalang black coffee lang ang sa kanya. Paalis na sana siya, pero may humila sa kanya papasok. Puno ang kafe, maingay, buhay na buhay. Umorder siya ng espresso sa counter. Habang naghihintay, may narinig siyang pamilyar na tinig. Pakidala ito sa mesa 5. Lumingon siya, si Marina, nakatayo sa likod ng counter. Empleyado ng kafe. Nakapusod ang buhok, walang anumang ayos, walang makeup. May malalalim na guhit ng pagod sa ilalim ng mata. Nagtatrabaho. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Nanigas si Marina, nanginginig ang tray sa kanyang mga kamay. Nakita ni Rafael ang lahat ng emosyon sa kanyang mukha. Hiya, takot, pagsisisi. Agad siyang yumuko. Inilapag ang tray sa tamang mesa. Bumalik sa counter. Mataray na tinawag ng supervisor. Marina, mesa 7. Kailangan ng serbisyo. Kinuha niya ang panibagong tray. Halatang nanginginig ang mga kamay. Natanggap ni Rafael ang kanyang kape. Tahimik siyang nanood. Naglingkod si Marina sa mga mesa. Nilinis niya ang mga tray. Winalis ang sahig. Ginampanan ang bawat gawaing dati itinuturing niyang hindi nararapat para sa kanya. Isang customer ang naging bastos. Nagreklamo na malamig na ang kape. Humingi ng tawad si Marina. Pinalitan ito, ibinaba ang tingin. Walang pagtutol, walang depensa sa sarili. Dahil ngayon, nauunawaan na niya ang pakiramdam ng nasa kabilang dulo, na siya ang hindi pinapansin. Si Rafael natapos ang kanyang kape. Tumayo mula sa kanyang upuan, naglakad sa tapat ng counter. Nandoon si Marina, naghuhugas ng mga tasa. Napansin ang kanyang paglapit, huminto sa ginagawa, hinarap siya. Rafael, ako, itinaas niya ang palad. Tumahimik siya. Hindi, tuyot ang kanyang boses, puno ng katiyakan. Wala akong balak makinig. Hindi iyon ang dahilan kung bakit ako pumasok. Inilagay niya ang 100 real sa tip jar. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa simpleng kagandahang asal. Isang bagay na noon ay hindi niya kailanman ipinakita. Pero may gusto akong ipaunawa sa iyo. Tiningnan niya ito sa mata, walang galit, walang habag, pawang katotohanan. Hindi ko ginawa iyon para sirain ka. Ginawa ko iyon para hindi ko sirain ang sarili ko sa pamamagitan ng pagpapakasal sa isang taong hindi ko talaga kilala. Bubukasan na ng bibig si Marina. At bago mo sabing nagbago ka, dagdag niya, hindi ka nagbago. Nasa kabilang panig ka lang ngayon, panandalian, hanggang sa patawarin ka ng pamilya mo.
hanggang makahanap ka ulit ng mayamang lalaki, hanggang makabalik ka sa dating gawi. Yumuko siya palapit. Wala kang natutunan, dumaraan ka lang sa resulta ng ginawa mo at magkaibang-magkaiba ang dalawa. Hindi mo naiintindihan ang pinagdaanan ko. Naiintindihan ko ng eksakto dahil ako mismo ang dumaan sa parehong bagay. Dahil sa'yo, tinuro niya ang paligid ang mga customer. Ang kaibahan, pinili kong tiisin iyon. Ikaw napilitan. At kapag natapos ang yugto mong ito, babalik ka lang sa dati mong sarili. Napayuko si Marina, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa pinipigilang galit. Dahil alam niyang totoo ang sinabi at tinanggap niya ito, bubuka muli ang kanyang bibig, pero isinara rin. Tumulo ang luha, patawad. Paus na ang kanyang tinig. Taos puso akong humihingi ng tawad. Alam ni Rafael na totoo ito. Nagsisisi siya. Pero ang pagsisisi ay hindi mabubura ang mga video. Hindi maibabalik ang dignidad ng mga taong minaliit niya. Hindi nito mababago ang mga taong taon niyang tinuring na wala. Alam kong nagsisisi ka. Mahina ngunit malinaw ang boses ni Rafael. Pero hindi ako ang dapat mong hinga ng tawad. Tinuro niya ang paligid sa mga customer, sa mga kasamahan sa trabaho. Sila ang bawat taong itinuring mong basura dahil lang kaya mong gawin iyon. Tumingin si Marina sa paligid, nauunawaan niya. Tumalikod si Rafael para umalis. Rafael? Huminto siya, hindi lumingon. Galit ka pa rin ba sa akin? Katahimikan. Huminga ng malalim si Rafael. Hindi, sagot niya mahina pero buo. Pero hindi mo kailangan ng kapatawaran ko, Marina. Bahagyang lumingon si Rafael. Tumingin sa kanya sa balikat. Kailangan mong matutong maging disenteng tao kahit walang pumapalakpak. Lumabas siya ng kafe. Sumara ang pinto sa likod niya. Nagpatuloy sa paglalakad si Rafael sa kahabaan ng Paulista. Sinag ng araw sa kanyang mukha, malamig na hangin sa paligid. May kakaiba siyang naramdaman. Hindi ito saya dahil nailantad niya si Marina. Hindi rin ito ginhawa. Ito'y lungkot. Lungkot dahil ibinigay niya ang pag-ibig sa isang ilusyon. Dahil inalay niya ang mga taon sa isang relasyong peke. Dahil muntik na niyang itali ang sarili sa isang taong hindi siya kailanman nakita ng buo. Pero may isa pa siyang naramdaman, pasasalamat. Dahil ang 21 araw na iyon, ang pinakamasakit sa kanyang buhay, ang siyang nagligtas sa natitirang bahagi nito. Dahil may mga katotohanang masakit kapag lumabas, pero mas masakit kapag nanatiling nakatago. Dahil may natutunan siyang aral na hinding-hindi niya kakalimutan, hindi maaaring pag-usapan ang tunay na pagkatao. Hindi ito maitatago sa likod ng mamahaling damit o kaakit-akit ng ngiti. Ang karakter ay lumilitaw kapag walang sino man sa paligid na itinuturing na mahalaga. At ngayon, alam na ni Rafael kung paano tumingin. Yung tunay na pagtingin. Makalipas ang kalahating taon, dumalo si Rafael sa paglulunsad ng isang corporate social initiative, buong scholarship para sa mga anak ng mga empleyadong pangkalahatang serbisyo. Si Donna Rosa, tagalinis ng opisina sa loob ng 15 taon, ay naiyak habang inia-announce na nakapasok sa medical school ang kanyang anak na babae. Hindi ko akalaing mararanasan namin ang ganitong oportunidad. Nanginginig ang kamay niyang hawak ang mikropono. Maraming salamat, Ginong Rafael. Salamat sa pagkakita sa amin. Pumalakpak ang lahat. Tumanggi si Rafael na umakyat sa entablado. Nanatili siya sa likuran ng auditorium dahil hindi ito tungkol sa kanya. Kailan may hindi ito tungkol sa kanya. Matapos ang okasyon, bumalik siya sa opisina. May naka-schedule siyang meeting ng 6:00. Sumakay sa elevator. Sumabay ang gwardya sa gabi. Magandang gabi, Ginong Rafael. Magandang gabi, Ginong Antonio. Kumusta ang pamilya mo? Mabuti po, salamat sa Diyos. Nagsimula na po ang anak ko sa technical program na tinulungan ninyong punduhan. Ayos yan. Pakiabot ang pagbati ko sa kanya. Opo,
Huminto ang elevator, bawat isa'y nagtungo sa kanya-kanyang palapag. Pumasok si Rafael sa kanyang opisina, umupo sa kanyang silya, tumingin sa bintana, kumikislap ang lungsod sa ibaba, milyon-milyong tao. Bawat isa'y may sariling kwento, sariling laban, sariling halaga. Hinawakan niya ang keychain na ibinigay ng mga empleyado. Dala pa rin niya ito araw-araw. Pasasalamat sa pagkakita sa amin, ngumiti siya. Payak, tapat. Dahil sa huli, hindi lang siya nawalan ng fiancé, nakamit niya ang mas mahalaga. Ang kanyang pagkatao, gaano kadalas tayong ginagalang lamang kapag nalaman nila kung sino tayo. Ang tunay na pagkatao ay lumilitaw kapag walang kamera, walang posisyon, walang parangal. Kung ang kwentong ito ay nagbigay sa iyo ng pagninilay, ipahayag ang suporta mo ngayon upang malaman kung nais mong makabasa pa ng ganitong klaseng nilalaman. At ibahagi ang pananaw mo. Naniniwala ka bang tunay na nagbabago ang mga tao o nagsisisi lang kapag nabunyag na ang katotohanan?